Maghaharap ang Pransya at Sweden sa isang laban na walang puwang para sa pagkakamali. Ang nananalo ay may tsansang maiuwi ang World Cup. Ang matatalo ay magtatapos na ang kanilang paglalakbay sa World Cup. Ang Pransya ay isa sa mga itinuturing na paborito para sa titulo. Ang koponan ni Didier Deschamps ay nagtala ng halos perpektong performance sa group stage. Ipinakita ang napakataas na antas sa parehong opensa at depensa. Pero mag-ingat sa Sweden. Ipinakita na ng koponan ng Sweden sa World Cup na ito na marunong silang makipagsabayan, hindi sumusuko at kayang pahirapan ang kahit sinong kalaban. Kaya dumiretso na tayo sa gusto ng marami sa inyo. Anong oras maglalaro ang Pransya laban sa Suecia? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 11 ng gabi sa Martes. Sa Pransya, magsisimula rin ito ng alas 11 ng gabi. Sa Suecia, magsisimula rin ang laro ng alas 11 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 10 ng gabi. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng alas 4 ng hapon, oras ng sentro ng bansa. Sa Estados Unidos, dahil gaganapin ito sa MetLife Stadium sa Nueva Jersey, ito ang mga oras. West Coast, New York, Miami, Washington, alas 5 ng hapon. Sa Central Zone, Chicago, Dallas, Houston, 4 ng hapon. Sa Mountain Zone, Denver, alas 3 ng hapon. Sa West Coast, Los Angeles, San Francisco, Seattle, alas 2 ng hapon. Sa Canada, Toronto, New at Montreal ay mararanasan ito mula alas 5 ng hapon. Winnipeg mula alas 4 ng hapon. Calgary at Edmonton mula alas 3 ng hapon. At Vancouver mula alas 2 ng hapon. Sa Colombia, Peru at Ecuador magsisimula ang laro ng alas 4 ng hapon. Sa Venezuela, Bolivia, Chile at Paraguay, magsisimula ito ng alas 5 ng hapon. Sa Argentina, Uruguay at Brazil magsisimula ang laban ng alas 6 ng gabi. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 3 ng hapon. At sa Panama, ang unang pito ay tutunog ng alas 4 ng hapon. Ayusin nyo na ang relo nyo dahil ang laban ng Pransya at Sweden ngayong alas 4 ay isa sa pinakamagagandang laro. Patutunayan ng Pransya ang kanilang kandidatura sa titulo, habang target ng Sweden ang malaking sorpresa sa World Cup. Block 2 saan mapapanood ang Pransya versus Sweden, mga TV channel at platforma bawat bansa. Ngayon, punta tayo sa isa sa mga bahaging lagi ninyong hinihingi ng mga video na ito. Saan live mapapanood ang laban ng Pransya at Sweden? Magsisimula tayo sa Pransya kung saan mapapanood ang laban ng libre sa TF1 bukod pa sa mga opisyal na platforma na nag-aalok ng kumpletong coverage ng World Cup. Sa Sweden, ipapalabas ng SBT at TV4 ang World Cup bilang may hawak ng broadcast rights. Matapos nating talakay ng oras at TV channel, pag-usapan naman natin ang paborito sa round na ito. Paano haharapin ng Pransya ang 16.00 ng final? Ang koponan ng Pransya ay may malinaw na pakiramdam. Handa silang lumaban para sa World Cup. Ang koponan ni Didier Deschamps ay nagpakita sa group stage na isang seryosong bersyon, napaka-kompetitibo at may matinding lakas sa opensa. Hindi kailangan duminahin ng Pransya ang buong 90 minuto. Sapat na sa kanila ang 10 minutong inspirasyon para basagin ang laro. Iyan ang malaking banta sa Sweden dahil ang Pransya ay may isa sa pinakamapanganib na forward si Kylian Mbappe na muli ring sentro ng atensyon. Kapag natanggap niya ang bola habang tumatakbo, nababago niya ang laro. Napapaatras ang depensa, umaakit ng bantay, lumilika ng espasyo at kayang tapusin ang laban sa isang galaw. Kung bigyan ng Sweden ng espasyo sa likod, maaari silang magdusa. Hindi nag-iisa si Mbappe. Kasama niya sina Ousmane Dembele, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Colomwani at Antoine Griezmann. Mga manlalarong kayang baguhin ang laro, umatake sa espasyo at magparusa sa pagkakamali ng kalaban. Sa midfield, marami ring sandata ang France. Sina Tchouaméni, Camavinga at Rabiot ay nagbibigay ng pisikal na lakas, balanse at kakayahang manalo sa mga duelo. At sa isang knockout stage, maaring maging mapagpasiya iyon. Dahil susubukan ng Sweden na dalhin ang laro sa isang napakapisikan na labanan, maraming agawan ng bola, maraming cross mula sa gilid at maraming banggaan. Dito, kailangang ipakita ng France ang autoridad nila. Sa depensa, napakasulid din ng kupo ng Pranses. Sa mga manlalaro tulad ni Saliba, Konate, Upamecano, Theo Hernandez at Koundé, may sapat na pagpipilian si Deschamps para bumuo ng matatag at mabilis na depensang linya na kaya magdepensa kahit malayo sa goal. Pero mag-ingat dahil baka isipin ng France na tapos na ang laban na siyang pinakamalaking panganib. Ang mga knockout game na ganito ay patibong dahil di kailangan ng Sweden ng bola para makasira.
Para sa kanila, magdepensa lang na maayos, maghintay ng tamang timing at samantalahin ang isang corner kick. Isang free kick sa gilid, pagkakamali sa paglabas ng bola at mahabang pasa, biglang nagbabago ang laro. Kaya paulit-ulit binigyan diin ni The Champs ang iisang ideya. Kailangang maglaro ang Pransya ng totok mula sa unang minuto. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip tungkol sa susunod na laban. Hindi garantiya ang maraming sikat na pangalan sa field. Sa World Cup, hindi laging panalo ang may pinakamaraming bituin, kundi ang pinakamagaling lumaban gabi-gabi. Kung gusto ng Pransya na iangat ang World Cup, kailangan nilang patunayan ito sa ganitong laban. Laban sa Sweden, higit pa sa pagpasok sa round of labing-anim ang nakataya. Dito rin nila mapapatunayan na sila'y matured, mapagkakatiwalaan at kayang humarap sa pressure bilang paborito. At kung lilitaw si Mbappe, kung madodomina ng gitna ng field ang mga laban, at kung makaka-score agad ang Pransya, magiging napakahirap ng laban para sa Sweden. Kung tumatagal at di gumagalaw ang score, mag-ingat dahil lilipat ang pressure sa kabilang koponan. At ang Sweden ay alam na alam kung paano laruin ang ganitong klaseng mga laban. Kaya itong laban ng Pransya at Sweden ay may lahat ng sangkap para maging mas mahirap kaysa sa iniisip ng marami. Sa Espanya, mapapanood ng libre ang laban sa La Uno de Televisión Española pati na rin sa RTVE Play. At available din ito sa DAZN na patuloy na nagbibigay ng buong coverage ng World Cup. Sa Portugal, ang Sport TV ang nangangasiwa sa pagsasahimpapawid. Sa Mexico, ang laban ng Pransya laban sa Sweden ay mapapanood sa Kanal 5 Las Estrellas, 2DN at sa platformang ViX. Sa Estados Unidos, may dalawang pangunahang pagpipilian. Sa Ingles, ang laban ay mapapanood sa Fox. At sa Espanyol, ito ay mapapanood sa pamamagitan ng Telemundo, pati na rin sa Fox Sports App, Fox One, Fubo at Peacock. Sa Canada, ang pagsasahimpapawid ay sa TSN, CTV at IDS. Kung pupunta naman tayo sa South America, karamihan ng mga bansa ay magkakaroon ng signal mula sa The Sports at DGO. Sa Argentina, ipapalabas ito sa Telefe at TK Sports. Sa Chile, sa Chilevisión. Sa Colombia, sa Caracol Televisión at RCN. Sa Peru, sa America Televisión. Sa Ecuador, sa Tele Amazonas. Sa Venezuela, sa Televen. Sa Bolivia, sa Red Uno at Unitel. At sa Paraguay, sa Tigo Sports. Sa Brazil, mapapanood ang laban sa TV Globo, Sport TV at KCTV. At kung sumusubaybay kayo mula sa Central America, tandaan ninyo ito. Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chapin TV. El Salvador, TCS. Honduras, Televis Centro. Nicaragua, Canal 10. Panama, RPC-TV at TVN. Kaya alam nyo na, hindi mahalaga kung saang bansa kayo nanonood dahil siguradong ma-enjoy nyo ang isa sa pinakakapanapanabik na laban sa Ramp of Labing-anim na ito. Ngayon, narito na ang kapanapanabik. Titingnan natin kung paano papasok ang Pransya dahil isa sila sa paboritong manalo sa World Cup 2026. At ano ang mga dahilan ng Sweden para subukang maging isa sa mga malaking sorpresa ng torneo?